Religion lang po may sabi na dapat magsimba kalinggo-linggo or else di ka pagpapalain ng Diyos. Pagpapayo lang po ang sinasabi sa Hebreo 10:25. Okay, so ito yung panibagong topic regarding dun sa ano ba, nagkakasala ba ako sa Diyos? O nanlalamig ba ako sa Diyos? O lumalayo ba ako sa Diyos kapag hindi ako nakakapagsimba? Kasi maraming mga nagchat-chat sa akin ng ganyan. Pastor, yung sabi ng pastor namin, kailangan daw magsimba, tsaka dapat daw physical, no? At hindi raw counted ang online. Sabi ko, sino may sabi nun? Saan sa Bible yun? Tinan nyo, no? Basahin po natin. Una, ang sinasabi ng Hebreo 10:25, hindi po yan utos. Basa, Hebreo. Itong mga topic na ito, mga kapatid, kung bakit ko ito pinopost, kasi bombarded ako lagi ng mga tanong nito sa chat sa mga nagchat-chat sa akin. Pastor, hindi ko lang kasi masagot ng derecho kasi nga, minsan kasi mahabang paliwanagan. Pero dito ko na ipapaliwanag. Hebreo 10:25, tandaan po natin, sino nagsasalita? Si Pablo. Sino kausap? Hudyo. Hebreo nga di ba? Hermeneutics. Kaya sabi rito, ang tanong, utos ba to o suggestion? Basahin natin, malalaman natin kung utos. Kasi tandaan nyo po, pag sinabing utos, inuutosan ka, tapos kapag hindi mo ginawa, may parusa. Yun ang utos. Okay? Ang utos, kapag hindi mo sinunod, may parusa. Dapat ganun ang utos. Ngayon, tingnan natin kung utos ba talaga to. Ng Hebreo 10:25. Sabi dito, huwag natin kaliligtaan ang pagdadalo ng ating pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. Utos to. Ang tanong, may parusa ba? May parusa ba? Sa halip, palakasin natin ang ating loob sa isa't isa. Lalo nang gayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Pagdating ng 26, iba na yung topic dito. Pero the point is, nasaan ang parusa rito? Kung ito ay utos kung ito ay mandatory na dapat kang umattend ng church, linggo-linggo. Tsaka pangatlo, sino may sabi saan sa Bible na dapat linggo-linggo tayo magsimba? Sa Bible yun. Ito nagtataka ako sa ibang mga Christian, saan sa Bible na dapat linggo ka magsisimba, hindi Sabado? At meron naman mga Sabadista, gusto nila Sabado. Kasi yun daw yung utos. Saan sa Bible yun, mga kapatid? Diyos ko. Walang ganun. Kung tutuusin nga, kung babasahin natin ng Acts, kung basehan lang ay pagtitipon, chapter 3:2-26. Kung tutuusin nga, mga Kristyano, ganito araw-araw. Ito nga, araw-araw Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masaya nagpipiraso ng tinapay ng kanilang mga tahanan. Araw-araw sila pupunta sa templo, masaya nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan. O sa bahay sila nagbe-break of the bread. At may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila lahat ng tao. Kaya resulta? At ang bawat araw ay dinaragdag ng Diyos sa mga naliligtas. Tingnan niyo itong verse na to, Hindi naman utos to Hindi ito yung compulsory na o mandatory na dapat gawin. Kinukwento lang dito ng manunulat na mga unang Kristiyano ganon. Araw-araw sila nasa templo. Sino yung nasa templo? Yung mga Hudyo. May templo ba sa Pilipinas? Wala naman Kaya Hudyo ang usap dito. At saka pa nga, nagkukwento rito, wala naman sinasabing paparusahan yung mga hindi nagsisimba May parusa ba? Wala. Mahigpit nga sinasabi ng Romans 8:1 di ba? Kaya nga hindi nakahatulang maparusahan ng mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag na kay Kristo ka na, kapag nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo at ikaw ay anak ng Diyos na dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, isa sa benefit na wala nang kahatulan sa iyo, hindi ka nakahatulan sa mga ginagawa mo, magsimba ka man o hindi. Sino may sabi? Sino may sabi na dapat linggo, mag-church dapat physical, hindi literal? Sino may sabi? Religion, pastor lang may sabi. Wala naman sinasabing Bible na gano'n. Kaya questionin pa yung online. Paano kung sabihin ko sa inyo darating ang panahon, mga kapatid, na hindi na uso ang physical church? Paano kung sabihin ko sa inyo darating ang panahon, hindi na kailangan ng church building?
Darating ang panahon, puro online na lang. Paano kung sabihin ko sa inyo, aattend pa ba kayo? O bakit? Ano motibo? Hindi ko naman nilalahat pero karamihan dyan, wala silang kita. Walang kita yung church nila. Walang mag-iika po. Nahahaluan ng politika. Nako-compromise tuloy yung turo na imbis na sabihin yung totoo. Payo lang naman ni Apostol Pablo to na dumalo sa pagtitipon tuwing Hindi naman sinabing o anong araw. Hindi naman maigpit ang Diyos sa araw kahit ba magtipon kayo ng Tuesday. Tinan nyo nga ako, di ba? Labas ako sa religion. Usually dapat Sunday service. O bakit ginawa kong Sabado? Dahil Sabadista ba ako? Hindi. Para komportable, para nang sa ganun, kayo, maka-attend kayo ng physical church din. Hindi lang nagbibigay daan nga ako sa mga taong gusto rin umattend ng physical church. Lalo na't marami akong mga follower mula kay Bishop Emmy Domingo sa Emmanuel. Para mabigyan ko rin sila ng chance na maka-attend din ng Sunday kinabukasan. Kung ako'y nabubuhay sa pagkakamali, pwede sana nagulo na ang buhay na. Bakit charito pa rin ang buhay namin mag-asawa kabila ng hindi kami sumusunod na linggo? At hindi rin kami nagsisimba physically. Bihira lang. So, nasaan ang pagpapala? Nasa pagsunod ba sa Diyos? Hindi. Ang pagpapala sa pananampalataya ng kay Kristo, magsimba ka o hindi. Tuwing linggo, sa mata lang ng tao yan religion. Kaya nga religion yan Religion lang po may sabi na dapat magsimba linggo-linggo or else di ka rin pagpapalain daw ng Diyos. Sino may sabi? Sila lang may sabi nun Wala namang ganun May sinabi ba sa Hebreo 10:25? May sinabi ba? Ang sinabi lang doon, magpalakasan. So ano problema? Yung tao, problema sa tao, mas banal pa sa Diyos. Kayang gawing charito ang inyong life kahit hindi ka nagpupunta ng simbahan. Pero syempre mga kapatid, parang si Pablo din naman ako. Ngayon, balansehin natin. Ako naman, para din si Pablo. Ako rin ang nagsasabi sa inyo na huwag niyo namang kaligtaan. Umatin naman kayo. Kasi para sa ikabubuti niyo yun kung hindi kayo komportable ng on-site meron namang online dito, attend kayo dito sa akin. Sige lang. Feel free. Feel at home. May libreng kape dito. Tsaka, Jesus. Kasi ang purpose niyan, para palakasin ang loob ng isa't isa. Yun ang advantage. Kapag nag-church ka, kagaya ngayon, nakikinig kayo, ano advantage? Napapaalalahanan kayo, natuturuan kayo. Yun lang naman po yun. Pero bukod dun, wala nang mga hidden propaganda. Katunayan nga, itong service na ginagawa natin online, may abuluyan ba? Wala nga abuluyan dito Bahala na nga kayo Kasi tinan nyo, bakit mo tuturuan ng tao na mag-abuloy? Alam na ng mga tao yan. Magkukusa yung mga yan. Kung magkukusa, kung meron. Ba't mo pipilitin ng tao na Kaya ako, ayoko ng ganyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos dahil kanino? Dahil kay Kristo, dahil charito kayo, dahil kayo pinagpalat pinaburan. Magbigay kayo ng offering sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Lahat tayo ganun charito. Ako nga hindi nagsisimba Ako ba nag-iikap? Hindi nga ako nag-iikap Hindi nga ako nag-o-offering sa isang simbahan Tututusin nga yung mga kinikita ko dito sa YouTube ginagamit ko na rin din sa ministry ko minsan. Nanlilibre ako, nagpapakain din ako ng tao. Ano pa? Inuuna ko yung pamilya ko. Yung mga malapit sa buhay. Kagaya ngayon, may mission ako sa Nabotas. Doon ginagamit yun. Dapat nga ang pastor ang nagbibless sa simbahan. Ito.
Dapat ang pastor ang gumagastos sa simbahan kung tutuusin kung tunay kang ama ng tahanan. Ito, china-challenge ko yung mga pastor Kung totoong kayo ay leader ng church, dapat kayo unang mag-abuloy. Minsan yung mga pastor di-demand linggo-linggo 1,000. Naghihirap na yung simbahan, hindi makabayad ng kuryente, uunahin pa yung love offering sa pastor. Dapat kasi ang pastor, binibless yung simbahan, hindi ikaw yung binibless. Hindi ikaw yung naghahanap ng abuloy. Ano katwiran mo? Ano biblical mo? Karapatan daw na nagtuturo. Nandun na tayo, karapatan na nagtuturo, pero hindi yan obligasyon. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa mga miyembro mo na magbigay. Inuulit ko mga pastor, hayaan nyo mga miyembro nyo magbigay. Huwag kayong magpasaring, magparinig. Kahit sa pulpito, magbibibiro kayo. Huwag nang ganun. Nakakaya naman. Hayaan nyo ang Diyos mag-convict sa tao na magbigay. Iba yun. Legit yun. At saka bukod doon, safe na safe ka ron. Kasi hindi ka naman namimilit ng tao, hindi ka naman nananakot Diba? May enjoy mo pa yung binigay sa'yo. Kasi naman doon sa nag-effort ka, nagpatama ka sa pulpito para lang magbigay. Nanananangan ka na sa sarili mong karunungan. Magsimba kayo o hindi, eto inuulit ko magsimba kayo tuwing linggo o hindi, ayon sa gospel, ayon sa tunay na gospel, pagpapalain pa rin kayo dahil sa inyong pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo na kayo daw ay tsarito, pinagpala at pinaburan ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Pag pumalakpak kayo, meaning sumasang-ayon kayo at yun nga ang mangyayari sa inyo na magsimba kayo, hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Malaya na tayo, lumaya na tayo sa religion, tapos na. Tapusin na natin yung religion na yan, inalipin tayo ng 100 taon. Wala sa gospel. Marami tayong mga gaspelan na natutunan sablay pala. Ang linaw dito ang purpose lang, magpalakasan na lang ng loob. Wala naman parusa Di naman utos Kung meron mang utos sa bagong tipan, yung utos ni Kristo, si Kristo mismo ang may utos na mag-ibigan kayo.